Hoy, sandali! Jessie. Anong nangyari masama kay Ethan? Sir, nawawala po kasi yung bata. Na-kidnap. He was kidnapped. Nakita po ni Mrs. yung dark green na getaway vehicle, kotse, pero walang plaka. Sinundan ko sila, Prael. Sinubukan ko habulin yung sasakyan, pero hindi ko sila naabutan. Nataka yung anak natin, Prael. Dala niya si Ethan. Binabayaran ka para bantayan mag-ina ko, di ba? Ba't ka sa labas? Eh, sir, sabi po kasi ni ma'am, doon na lang daw po ako sa labas magantay. Hindi ko naman kasi alam na hindi pala kami safe dito sa loob ng eskwelahan to. Na may nakakapasok palang masasamang tao dito. Saan po ba lumabas yung sasakyang sinasabi niyo, ma'am? Wala po kasi ako nakitang dark green na kotse na lumabas sa harap. Sa likod na gate siya dumaan. Hoy, sandali! Doon. Sigurado ako na doon yung lumusot kanina. Eh, pato ganun? Saan po galing yun? Bakit may labas-pasok ng tao rito, hindi nyo alam? Iniimbestigahan na po namin kung ano talagang nangyari. Pinapatignan ko na rin sa head ng security namin ng CCTV camera. Mrs. Alejandro, nakita niyo ba o namukhaan yung driver na sinasabi niyo sa sasakyan? Hindi po, ma'am. Hindi ko po makita yung mukha ng driver kasi nakahudi po siya. Kaya hindi ko alam kung sino ang kumuha sa anak namin. Si Amado lang ang pwedeng dumuot kay Ethan. Siya lang may haluluan nito. Dok, tama ko kayo. Abduction nga ito nangyari sa anak niyo. May idea ba kayo kung sinong pwedeng dumukot sa kanya? Yung Amado, siya lang ang naiisip ko. Siya nagbanta sa akin at sa pamilya ko. Ipapa-alerto ko to sa lahat ng presinto. Sa ngayon, mabuti pa, umuwi na muna kayo, magpahinga, at antayin niyo yung tawag sa mga telepono niyo. Dahil sigurado po ako, kung sino man yung kumuha sa anak niyo, tatawagan kayo. Diyos ko, bakit nangyayari to? Bakit nangyayari to sa atin, Frank? Diyos ko, Lord, please, ibalik niyo po sa amin ang anak namin. Bakit sa amin po ito nangyari? Mukhang pagod ka na, Jessie. Dok, mukhang pagod na ako si Mrs. Iuwi niyo muna siya para makapagpahinga. Sir, nakikiusap po ako sa inyo. Please, gawin niyo po ang lahat para matuntun niyo kung sino kumuha sa anak namin. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Please, gawin niyo po ang lahat. Nag-isa lang si Ethan. Sir, hindi namin kaya mawala ang anak namin. Nagmamakaawa po kami. Sige ho, Mrs. Ako ang bahala. Ibabalik ko sa inyo ang anak niyo, ha? Pahinga na ho kayo. Tara na, Jessie. Sir, salamat to. Love, kung pwede lang sana, daan muna tayo sa simbahan. Gusto ko muna magdasal para mahanap natin agad si Ethan. Alam mo, kasalanan mo to eh.
Sinabihan na kita, huwag kayong aalis ng bahay. Akong pinasado muna kayo. Ano ginawa mo? Tigas na ulo mo eh. May kamali akong kutob? Ha? Hindi, di ba? O ngayon, ang si Ethan. Nawawala! Sorry. I'm sorry. Hindi ko naman akalain na mangyayari to. Pero kung alam mo lang, mas galit na galit ako sa sarili ko. Kasi nawawala yung anak natin. At tama ka. Kasalanan ko to. Huwag ka na magalit sa akin. Okay na. Hindi niyo kasama si Ethan? Ibig sabihin, hindi niyo pa siya nahanap? Nawawala nga ang apo ko! Nakidnap si Ethan! Si Amado. Malakas ng kutob ko si Amado may gawa nito. Ikaw! Anong ginagawa niyo ni Yaya? Bakit wala si Ethan at hindi niyo namamalayan? Mabilis po kasi yung pangyayari, Ma. Ma'am, wala naman po may kasalanan eh. Huwag kang sumagot! Kasalanan ng ina kung bakit nawawala ang apo ko ngayon! Pabaya kang babae ka! Tama na, ma'am. Sumama-sama ka pa! Natulong mandi kayo! Dalo sa kayo sa kriminal! Walang iya ka! Walang iya ka! Tama na, ma'am. Pabaya ka! Tama na po. Ma'am. Wala ka talagang kwenta! Ipagdasal mo! Na sana mahanap ka agad ang apo ko! Dahil kung hindi, lalo makakatawain na ako mo! Tama na! Iya ka! Ma'am, tama na. Ma'am, sino po talaga kaya ang kumuha kay Ethan? Paano po kaya siya nawala? Miss, dalawang kang sigarilyo mo. Siya nga pala, Miss. May hinahanap kasi kaming wanted na tao. Baka may tutulong ka. Marami ng kasalanan yung gagong niya. Nanga-abduct ng isang bata doon sa eskwelahan. Kawawa naman yung mga magulang. Namumukha niyo po ba? Hindi ho eh. O, sige, sige. Di bali na lang. Ikaw yung... Miss, sigurado ko ba na ito yung nakita mo lalaki? Ayan din po yung pinakitang picture ng pulis kanina. Eh. Sigurado ho ko yan yun. Yan yung nakita ko kanina. Noon bang nakita mo siya, meron siyang kasamang bata? Wala po eh. Ito po yung mga pinamili niya. Pag-isa lang daw si Amado. Mamimili dapat pero namukha niya niya. Gagong nakuha pa mag-shopping. Sigurado ka ba na wala talaga siyang kasamang bata kanina? Positive na mag-isa lang si Amado. Pero malay natin, kaya niya binili itong mga to para dalhin sa anak niyo. Sa kanya man tinatago. At pag nahuli niyo si Amado, tuloy niyo na patay niyo ni hayop na yun. Dok, hindi namin ginagawa yan. Sir, ano bang susunod natin gagawin? Sisilip natin yung CCTV camera. Malay natin, baka nahagip si Amado, pati yung kotseng ginamit niya. Pagdasal na lang natin na meron tayong makita. Para mas padali natin siya mahanap. Ma'am, Dok,
tatapatin ko na kayo. Habang tumatakbo yung oras at hindi natin nakikita yung anak niyo, mas nagiging delikado yung buhay niya. At ayaw natin mangyari yun. Kaya dapat mas mahanap natin siya agad. Miss, pwede mo ba akong samahan dun sa CCTV room? Oo po, dito po. Dito po. Hello? Hello? Sino to? Hello? Ba't ka tumatawag tapos ayaw mo sumagot? Ikaw bang kumuha sa anak ko? Hello? Bakit ayaw mo magsalita? Ma'am? Ma'am Jessie, may bisita po kayo. Hi, Jessie. Saan? Ano? Dito ba ni Boy? Sigurado ka? Sigurado ka, sir. Sige, salamat. Tao po! Pasensya ka na, pero wala talaga ako sa mood na tumanggap ng bisita ngayon. I know. Yung tita ko, dito rin siya nakatira sa village na to and napag-usapan ka namin. Sabi niya, usap-usapan daw yung nangyari sa anak mo. Wala akong nagawa para sa kanya. Wala na yung anak ko. Sige lang. Iyak mo lang yan. Nandito lang ako para sa'yo. Hirang aga-aga. Tao po! Sandali! Sandali, sino ba? Ikaw po si Boy. Minsan niya Yamato.